Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Kakilala si Arsenio ng isa kong kaibigan na siyang nagkwento sa akin ng pangyayaring ito. Pag-arahi ng tricycle driver na si Arsenio, taga Gimba, Nueva Ecija. Nang gabing iyon, nang mailawan niya ang 3 pasahero. Isang lalaki at 2 babae. Buntis ang isa sa mga babae. Mga 7 buwan na siguro. At nakaakbay rito ang lalaki. Kaya pinagpalagay ni Arsenio na mag-asawa ang mga ito. Hindi niya masyadong kita ang mukha ng isa pang babae dahil nasa likuran ito ng mag-asawa. Dahil umuulan at bihira na ang sasakyan sa mga oras na iyon, hindi na natanggihang isakay ni Arsenio ang 3. Ang 2 babae ay magkasunod na pumasok sa loob ng tricycle, habang ang lalaki ay naupo sa likuran ni Arsenio. Sa kabilang baryo lang nagpahatid ang mga ito. Nakakwentuhan daw ni Arsenio ang lalaki. Asawa nga nito ang buntis na babae. Nag 40 days ang namatay na kaibigang babae ng mga ito at natakot silang hindi pumunta dahil bali-balita na nagmumulto ang nasabing babae pagkaraang mamatay. Baka kami ang isunod na multuhin, natatawang sabi raw ng lalaki. Kaedad lang daw ng mag-asawa ang namatay, 40 anyos. Inatake raw ito sa puso na ikinagulat nilang lahat dahil wala raw nakakaalam na may sakit ito sa puso. Mahaba raw ang buhok nito, maputi at may katabaan at mapagbiro daw noong nabubuhay pa. Maya-maya pa ay pumara na ang lalaki. Nagbayad ito ng pamasahe at inalalayang bumaba ang buntis nitong asawa. Sa pagtataka ni Arsenio, iniwan ng mga ito ang kasamang babae. Bago pa makapagtanong si Arsenio ay nagsalita ng naiwang babae at nagbanggit ng lugar kung saan niya ito ihahatid. Inisip agad ni Arsenio na nagkamali siya ng akalang magkakasama ang 3. Nakisukob lang siguro sa payong ng mag-asawang babae dahil wala itong dalang payong. Pero hindi pa sila nakakarating sa lugar na binanggit ng babae ay biglang tumirik ang tricycle ni Arsenio. Kasunod niyon ang biglang pagbaba ng babae. Hindi pansin ang malakas na ulan na naglakad ito palayo sa tricycle. Tatawagin sana ito ni Arsenio upang ipaalalang hindi pa ito nakakapagbayad nang matigilan siya. Sementeryo ang tinutumbok ng babae. At sa lalo pa niyang pagkagulat, nakita niyang hindi sumasayad sa maputik na lupa ang mga paa nito. Napasigaw si Arsenio nang makitang naglagos sa gitnang sementeryo ang babae. Sa halip na subukang paandarin uli ang tricycle, namalaya na lang daw ni Arsenio na tumatakbo na siya palayo sa lugar na iyon habang malakas pa rin ang ulan. Pagka-uwi ay agad siyang nilagnat. Binalikan niya ang usapan nila ng lalaki. Babae ang namatay nitong kaibigan. Kaedad ng mga ito, maputi, mahaba ang buhok, may katabaan
at mahilig magmulto. Iyong-iyon ang babaeng nagmulto sa kanya at nagpahatid sa sementeryo. Sementeryo kung saan nabanggit din ng lalaki na pinaglibingan ng kaibigan nito. Inyong napakinggan ang kwentong pinamagatang Tatlong Pasahero mula sa panulat ni Alex Luna. This is a true story that happened when I was just first year college. Well, bata pa lang naman ako. May mga nakikita na akong mga kakaiba at hindi maipaliwanag. Nung elementary ako, habang naiwan kami ng mga kagrupo ko as cleaners, napatingin ako sa isang walang taong room na nakabukas ang mga bintana. Then suddenly, may dumaan na akong anong nakaputi. Hindi ko na lang pinansin kasi akala ko namamalikmata lang ako. During high school naman, palabas ako ng bahay nang mapatingin ako sa gate. May babaeng nakaputi at nakatayo ron. Akala ko classmate ko na malapit lang ang bahay sa amin. Nung lumapit ako sa gate wala namang tao at napalingon ako sa hindi kalayo ang bahay mula sa amin. At nandoon ang babaeng nakita ko sa gate. Napatingin ako sa paa niya at napansin kong parang nakalutang siya. May mga ibang instances pa nga na may nakikita akong mga multo. May mga pagkakataon pa na pakiramdam ko nandyan lang sila sa tabi-tabi. Hindi ako natatakot. Na-curious pa nga ako lalo na sa existence nila. Nung dahilan kung bakit nagpapakita sila. Bakit ako? Bakit ko sila nakikita? Sabi nila, baka raw bukas ang third eye ko. I was planning on opening it further. Masyado akong na-amaze sa thinking na may kakayahan akong makakita ng mga bagay o taong hindi nakikita ng iba. I was odd that way. At iyon ang dahilan kaya ang lakas ang loob kong maglaro ng Spirit of the Coin noong first year college ako. Around 2001. I was in Manila by the way, living in a dorm with other students. Yung dorm namin nasa likod lang ng SM Manila na halos kabubukas lang noon. May isa kaming ka-roommate na 4th year college na. Sabi niya, marunong siya ng mga dasal para tumawag ng multo. Sa sobrang excite ko, pumayag ako noong magkayayaan sa Spirit of the Coin. Natulog muna ako ng gabi at nagpagising ng madaling araw para maglaro. Gusto naming itry kung may matatawag nga kami. So, the game began. We had the coin and the board. Noong una, wala lang nangyayari. Pero maya-maya, gumalaw na ang coin. And humihigpit na ang kapit ko sa double deck hanggang sa mapansin ng mga ka-roommate ko na inuuga ko na ang bed. We stopped playing. I was suddenly in half coma. Walang pakiramdam ang kalahating ibaba ng katawan ko. Ang sikip ng dibdib ko at nahihirapan akong huminga. And according to my roommates, nanlilisik at namumula ang mga mata ko. I was aware of what's happening. Nakikita ko pero parang nakakulong ako sa sarili kong katawan at hindi ako makapagsalita o makagalaw. Iyak na ng iyak ang mga ka-roommate ko. Sinampal ako ng isa sa kanila para matauhan ako. Pero wala raw nangyayari. Ni hindi ko nga nararamdaman ang sampal niya.
Nagdadasal na rin sila and someone put a rosary in my palm. Sobrang init noon sa palad ko. Gusto kong bitawan pero hindi ako hinayaan ng mga kasama ko sa room. Nagising ang landlady namin at nagkataong may kilala siyang albularyo. Pinatawag niya at saka ako nilapitan ng albularyo. He made me drink a glass of water. Simpleng tubig lang na galing sa kusina ng dorm. Pero para sa akin, iyon na ang pinakamatamis at ang pinakamasarap na tubig na nainom ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ay hinipan niya ang panggit ng daliri ko sa kaliwang kamay. At may nakita akong green na guhit na tumulay mula sa dulo ng daliri ko hanggang sa gitna ng braso ko. Pinasuot niya rin ako ng parang medalyon. Hindi ko na lang alam kung nasaan na yung round medallion na yun. It has been almost 17 years since it happened eh. Sinabihan ako ng albularyo na swerte ko daw at mabait ang sumapi sa akin. Alam niyang mabait dahil matamis ang panlasa ko sa tubig nang tanungin niya ako. Kasi kung mapait o masama daw ang lasa ng tubig lagot nga daw ako. Mabilis din daw na umalis ang bata. Bata raw ang sumapi sa akin. Ako raw ang sinapian dahil ako ang bukas ang third eye. Pero isinarado raw niya. Tapos pinagalitan niya kami. Hindi daw namin dapat ginagawang laro ang mga ganong bagay. I really can't remember anything after that. Siguro nawala na ako ng malay. Basta kinaumagahan, we went to Quiapo Church and prayed. Nagdasal ako at nangakong hinding-hindi ko na iyon gagawin. And siguro nga, isinarado ng albularyo ang third eye ko kasi after that, wala na akong nakikita o nararamdamang kakaiba sa paligid ko. Inyong napakinggan ang kwentong pinamagatang Spirit of the Coin mula sa panulat ni I Am Weird. Isa na namang episode na punong-puno ng kababalaghan at katatakutan ng inyong napakinggan. Ako ang inyong host si Paul at ito ang Stories Philippines Podcast. Hanggang sa muli mga kaistorya at magandang gabi. Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.